Binigyan lakas din ni Pangulong Marcos Jr. ang investment regime sa pamamagitan ng corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or Create More Act. Pinirma nito ng Pangulo noong November 2024. Layunin ng Create More Act, ang liwanagin at i-expand ang value-added tax or VAT at duty incentive availment. Padaliin at pababain ang cost of doing business, i-enhance ang global tax incentive competitiveness, at magbigay ng mas malinaw na rules for transitioning registered business enterprises. Sa ilalim nito, mas pinadali at mas pinagaan sa mga investors ang kanilang pamumuhunan para sa paglago ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Bagay na makakatulong at makaka-generate ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng mga measures na ito na time-bound, performance-based, and transparent ang Pilipinas sa gitna ng pabago-bagong pangangailangan ng mga investors. Maliban dito, binigyang pansin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapahalaga sa human capital ng bansa, dahilan upang ipasa ang Enterprise-Based Education and Training or EBET framework. Dahil dito, mas maiaangat ng bawat manggagawang Pilipino ang kanilang kagalingan upang mas maging handa sila sa anumang larangan o industriya. Sa kasalukuyan, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang growing momentum sa bilateral trade Pilipinas na umabot sa $3.3 billion mula 2024 hanggang 2025. Isang patunay hindi lang sa magandang dynamism na ekonomiya ng bansa, pati na rin sa mas malakas na complementarities at value-sustained dialogue sa pagitan ng pamahalaan at business sectors ng Pilipinas at India. Ipinahayag din ni Pangulong Marcos Jr. ang sustained economic growth ng bansa na umabot sa 5.7% GDP growth noong 2024. Patunay na mas healthy at robust ang banking sectors habang patuloy na nakakatanggap ng stable at positive investment grades ang ating credit rating ng bansa.